Wala ngang makakahadlang sa ating mga pangarap lalo na kapag sinamahan ng sipag at tiyaga. Gaya na lang ng isang kargador sa Cebu, naganap ng mechanical engineer matapos pumasa sa kanyang licensure exam. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dong. From kargador to top notcher. Yan ang flex ni Mark Allen Armenion na nag-top 2 sa mechanical engineer licensure exam nitong Marso. Aminado ang 24 years old na estudyante mula sa Cebu na hindi naging madali ang pinagdaanan niya. Bunso sa 4 na magkakapatid si Allen. Problema din po kami noon sa financial kasi hindi naman enough yung income ng parents ko. Yung mama ko nagtitinda ng uling, hindi siya enough para mag-suporta sa studies ko. Kaya minsan nag-absent ako ng school. High school pa lang, pinasok na ni Allen ang pagkakargador sa palengke. Pinagkakasya niya raw ang kitang 150 to 200 pesos kada araw. Naisip ko dati na ayaw ko na tumuloy ng sa school. Pero pinush man ako ng mama ko. Kahit na puno ng utang, nanghiram na ng pera. Ang mismong inaraw ni Mark ang kumumbinsi sa kanya na ituloy ang pag-aaral ng kursong BS Mechanical Engineering. Nakakuha pa siya ng full scholarship sa University of Cebu. Kaya ko naman na magkautang yung parents ko. So sometimes ginawa rin naman akong parang substitute instructor doon sa Tapos binibigyan lang ako ng allowance ng professor namin doon para at least makatulong pa ako at makatulong din yan sa akin. Pero dahil inabutan ng pandemya, hindi naging madali ang paghahanda ni Allen sa board exam. Tumoble kasi ang gastos niya sa pag-review matapos itong mapurnada ng 2 beses. Kaya naman siniguro ni Allen na magbubunga ang mga sakripisyo niya. Every morning po, nagbabasa po ako ng mga libro sa mga review materials. Every morning talaga yan para at least masana yung katawan ko. Para maging habit ko na siya. Tapos nagsusolve ako ng maraming problems at least. Yung goal ko is at least 100 every day. Tapos sa gabi naman, nagbabasa ako ng mga objective type questions. Ganon lang yung routine ko. May mensahe naman si Allen para sa mga tulad niyang lumaki sa hirap. Dapat alam mo kung para saan yung mga ginagawa mo. Like yung pag-aaral natin, dapat yung pinaka-reason natin is ang gusto mong tulungan yung parents mo. Dapat lagi natin yung isipin na makatulong tayo sa kapwa. Hindi lang para sa sarili natin. Tsaka have faith. Huwag mong suluhin lahat ng problema. Nandyan naman si Lord na pwedeng tumulong sa atin.